Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat tungkol kay Bagyong Marce na ngayon ay lalo pang lumakas at opisyal ng nasa typhoon category. Alamin natin ang kanyang galaw at kung bakit mataas ang posibilidad na mas bumaba pa ang direksyon nito. Para manatiling updated sa mga ulat ng panahon, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Ngayon, ang sentro ng Typhoon Mars ay matatagpuan sa layong 510 kilometers sa silangan ng Etiague, Isabela. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 kilometers per hour patungong west-northwest. Ang malalakas na hangin mula sa typhoon force ay umaabot hanggang 580 kilometers mula sa sentro. Inaasahan na magpapatuloy si Marce sa kanyang west-northwest na direksyon ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Sa forecast track, inaasahang maglandfall si Mars sa paligid ng Babuyan Islands o hilagang bahagi ng mainland Cagayan sa Thursday ng gabi, November 7, o madaling araw ng Biyernes, November 8. Posible rin itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa gabi ng Friday or madaling araw ng Saturday, November 9. Sa kasalukuyan si Marce ay nasa yugto ng mabilis na pag-intensify at inaasahang mararating ang peak intensity bago pa ito maglandfall. Kung susuriin natin ang track ni Marce, dapat sana pataas ang kanyang direksyon, ngunit dahil sa high pressure system sa hilagang bahagi, itinutulak siya nito pababa. Kaya't mananatili siya ng mas matagal sa area na iyon bago tumawid sa northern Luzon, posibleng dumaan sa Babuyan Islands o Cagayan, Isabela. Bukod pa rito, ayon sa PAGASA, matapos lumabas si Mars ay posibleng magkaroon ng isa o dalawang bagyo na maaaring sumunod. Bagamat nasa low to moderate ang chance nito, imomonitor natin ang mga ito para sa inyong kaligtasan. Sa kasalukuyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Aurora. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 39 to 61 kilometers per hour na maaaring magdala ng minimal hanggang bahagyang banta sa buhay at ari-arian. Ang mga coastal at upland na lugar na nakaharap sa direksyon ng hangin ay inaasahang makakaranas ng mas malalakas na bugso. Ang mga lugar naman na posibleng maka-experience ng malalakas na hangin ngayon at sa susunod na mga araw ay ang Ilocos Sur, Aurora, Quezon, Camarines Norte bukas. Maaaring maranasan ito sa Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaaring itaas habang narito si Mars ay signal number 4. Itinaas na rin ang gale warning para sa mga hilaga at silangang baybayin ng Northern Luzon. Mahigpit ang payo na iwasan muna ang paglalayag sa mga baybaying ito, particular sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, posibleng umabot sa 6 meters ang taas ng alon. Ang hilagang baybayin ng Ilocos Norte at mainland Cagayan ay maaari ring magkaroon ng alon na may taas na hanggang 4.5 meters. Pinapayuhan ang mga mangingisda na manatili sa ligtas na lugar at huwag munang pumalaot. Hinihikayat ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol kay Bagyong Marce. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng ganitong mga kalamidad. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya manatiling updated sa mga susunod na ulat dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.